guys! Welcome back sa aking YouTube channel, Darren Shane Vlog. So for today's video, pag-uusapan natin kung magkano na yung sahod dito sa Taiwan 2024. So bali guys, yearly nga ay tumataas nga yung sahod ng factory worker. So, bali, ang naidagdag ngayong taon is 1,070 sa basic salary. So, ngayon, ang sahod na namin is 27,470. So, kung i-convert mo yun sa peso sa atin dyan sa Pilipinas, is around 50,000 pesos. Syempre guys, depende rin yun sa palitan. Kasi minsan, mataas yung palitan. Minsan naman is mababa yung palitan. Isakto na lang natin kung mataas yung palitan. Lalo na kung malaki yung ipapadala natin dyan sa Pilipinas. So, sa mga balak mag-apply dyan, papunta dito sa Taiwan. So, yun nga yung basic salary, 27,470. So, guys, yung 27,470, hindi pa yun yung sahod na makukuha mo monthly. Depende yan sa overtime. Kasi may mga factory na maraming hataw sa overtime. Kasi sa isang factory naman or sa isang company, may mga department din kasi na mahina at meron ding mga malalakas na mga product. So kagaya sa amin, may mga department na malalakas, meron ding department na mahina. Depende sa season yan. Season din kasi guys. So kung napuntahan mo is maraming overtime, ay swerte mo kasi syempre mataas yung sahod mo. Pumapalo yan ng mga 40,000 NT. So ang laki nun. Around 60,000, 70,000, di ba? So, balikan muna natin yung basic salary. So, yung basic salary guys na 27,470, syempre may mga kaltas pa yan. Hindi naman yan pwedeng hindi mabawasan kasi syempre nandito tayo, nag-stay tayo dito sa Taiwan. Ang kagandahan lang, syempre, kung yung napuntahan mong company is libre yung pagkain at saka yung titirhan. So, malaking din yun. Malaking tulong din sa atin yun. Sakaling makapagtrabaho kayo dito na libre yung bahay at saka yung bahay at saka titirhan. Yung bahay at saka yung pagkain. Syempre, maliles din yun sa natin, di ba? Dagdag din yun sa savings natin or padala natin sa Pilipinas. So, syempre guys, may mga nababawas din dyan kagaya ng labor insurance. Yung labor insurance naman guys is makukuha naman din natin yan. Halimbawa, umabot na tayo ng 65 years old, syempre pupunta tayo dito sa labor insurance na dito. Tapos, mag-apply tayo, ipapakwenta natin yung ating labor insurance pag mga nasa 65 na tayo. At naka 12 years yata tayo dito. Yun ang pag nakapag 12 years ka dito is magpe-pension ka monthly galing sa government dito sa Taiwan. What if naman hindi ka umabot ng 12 years? Ang alam ko, kung hindi ako nagkakamali, is pwedeng kunin yung nahulog nating labor insurance ng minsanan. So, paano naman kung namatay, ganyan, at hindi umabot ng 65 years old? Kasi nakita ko lang din sa mga sa TikTok na pwedeng makuha ng beneficiary yung pera kung halimbawang hindi na tayo umabot ng 65 years old. Tapos, meron ding binabawas na health insurance. Yung health insurance naman guys is malaking tulong din sa atin dito bilang OFW kasi syempre hindi naman tayo palaging malakas. Syempre may time na nagkakasakit tayo. Syempre pag pumunta tayo sa mga clinic or hospital, syempre malaking bawas na yun kasi meron kaming health card. Yun yung papakita mo doon. So malaki yung masisave mo na babayaran. So parang mura na lang yung ibibigay mong bayad sa sa hospital bill mo. Tapos, meron silang binabawas na welfare fund. So, maliit lang naman yun guys. Mga nasa 100 plus lang naman yung welfare fund. Siguro yung welfare fund is ginagamit ng gobyerno para sa kaligtasan din ng lahat ng mamamayan nila dito. Tapos, meron yung income tax. So, binabawasan din yun. Depende guys sa sahod mo kung magkano yung sinahod mo. Ganun, medyo malaki yung tax. Pero yung tax naman is makukuha naman yun. Merong cut-off. Kasi kami, end of July,
first week of August, ganyan, nakukuha namin yung tax namin. So, bumabalik din yun sa amin, guys, yearly. Parang savings na namin sa isang taon. Tapos, binabalik din nila sa amin. So, yun ang kagandahan. Syempre, pag hindi ka nakakapag-ipon, dahil nga halimbawa na ipapadala mo lahat sa Pinas, so may yearly kang makukuha. Again, guys, pala, yung tax income tax, ay hindi lahat ng company is may ganon, may income tax. Kasi may mga nakakausap ako na mga factory worker na wala daw silang tax. So, wala din sila nakukuha. Depende rin yun sa factory, guys, sa company nyo, kung nagle-less sila ng income tax. Tapos, ano pa ba binabawas? May binabawas din yung broker's fee. So, yung iba, guys, kung kayo ay direct, yata, parang government to government, ganun. Wala na yatang babayarang broker's fee. Kasi, parang yung company na yung nagbayad. Parang nagbayad sa atin, sa Pinas, ganun. Sa, ang tawag nito? POEA yata yun. Yung ganun. Doon na sila, parang nagbayad na doon. Hindi ako sure. Pero yung alam ko, pag ganun, wala nang bayad. Tapos yung ibang mga factory worker is hindi na sila nagbabayad ng broker's fee. Pero since sa amin, since tumating ako dito, nagbabayad na ako ng broker's fee. Ngayong taon na to, matagal na rin, mga 1.5 na yung binabayaran ko. So yun din yung ikakaltas doon sa sahod. Tapos naman, guys, dito sa factory namin, ang kagandahan kapag maganda yung performance mo, tapos nagmamachine ka, tapos may time din na kapag na-renew ka, magdadagdag sila ng sahod. Dagdag sahod yun. Monthly yun, guys. Monthly na may dagdag sahod. Tapos meron ding night shift allowance. So kung panggabi ka dito sa amin, halimbawa dito sa factory namin, panggabi, so umabot ng 5,000 yung allowance ng mga panggabi. Since pang umaga ako, madaling araw, 4 to 5, ganyan. So, mababala yung night dep namin. So, umabot lang siya ng 1,680. Pero, malaking tulong na rin yun, guys. Siyempre, lahat ng pasok na pera is importante yan. Tapos, ano pa ba ang binabawas sa aming, sa aming sahod? So, yun lang yung mga binabawas na mga expenses, mga deduction. So, maabot siya mga, 3,000 plus. Kasama na yung tax dyan, yung mga health insurance. Pero hiwalay yung sa broker's fee, around 5,000 monthly. Maliit na lang yun kasi kung hataw-hataw yung overtime. So kaya guys, kapag nag-apply kayo dito sa Taiwan, syempre mag-research din kayo. Wag lang kayong basta apply ng factory kasi may mga factory na walang overtime. Tapos minsan nagle-lay off, ganyan, nawawalan ng trabaho. Parang lilipat ng company, ganyan. Syempre, malaking din yun, abala, syempre para sa atin. Kaya kung may kakilala kayo dyan, may kakilala kayo dito sa Taiwan, syempre magtanong-tanong din kayo kung okay ba yung factory na to. Sa bagay, hindi naman natin masasabi. Kasi nga, minsan, maganda yung company, tas biglang may time na bumagsak, ganyan, bumaba yung sales, ganyan. Pero, syempre, mag-research pa rin kayo para mas sure kayo, guys. Tapos, about naman sa mga bonus, ganyan. So, yung company namin is nagbibigay na ng bonus. So, yun ang kagandahan. May bonus na kami, binibigyan na kami. Tapos, may mga gift check, ganyan. Pag Labor Day, may 1,000. Pag birthday, 1,000. Tapos, pag mooncake, nagbibigay din sila ng 1,000 NT. So, malaking bagay na yon. Tapos, kapag meron ding mga tour, kaso nga nung nagkaroon ng pandemic, is hindi na nangyari yung tour na yan yearly. So, ang ginawa na lang ng company is binigayan kami ng pera or gift check para kahit hindi kayo makapunta ng tour, at least may pera na kami, diba? Okay na yun. So, guys, sa mga gustong mag-apply dito sa Taiwan, syempre, research. Syempre, magtanong-tanong kayo sa mga kakilala nyo. Since alam nyo na nga yung sahod, 27,470, hindi ko sure kung next year is tataas pa yung sahod kasi syempre iba na yung presidente. Pero sana tumaas yung sahod. So, tumaas pa din. Para syempre malaking tulong na yan
sa atin at saka sa mga gustong punta dito sa Taiwan. Yun lang guys. Maraming salamat sa panonood at sana mayroon kayong napulot na kahit konti dito sa aking video. Thank you for watching. Enjoy. Subscribe. Bye.